Mga bata, magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayong araw ay tsetsika natin ang attendance kung sino ang mga liban at hindi liban. Magaling mga bata, lahat kayo ay present sa araw na ito. Ngayon naman mga bata, tutungo tayo sa bago nating aralin. Ngunit bago tayo tumungo sa ating aralin, ano ang ating pinag-aralan ng nakaraang linggo? Magaling! Tama ang inyong mga sagot. Ngayon, bago tayo tumungo ulit sa ating tatalakayin, ay may palaro si teacher sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Kung handa na ba ang lahat ay pumalakpak ng 3 beses. 1, 2, 3. Magaling mga bata, mukhang handa na kayo. Mga bata, ang pamagat ng ating laro ay hula mo, tama mo. Ang panutong ito ay huhulaan nyo kung anong nasa picture at sasagutin nyo ng tama. Naintindihan ba mga bata? Magaling, simulan na natin. Mga bata, sa unang larawan, ano ang nakikita ninyo? Tama ang inyong sagot. Sa pangalawa, magaling. At sa pangatlo, magaling. Tama. At ang pang-apat, tama mga bata. At ang panghuli nating larawan ay magaling mga bata, nasagutan ninyo ang ating palaro sa araw na ito. Mukhang alam na ninyo ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sino ang may hula? Magaling! Ito ay tungkol sa ating mga talento sa ating sarili. Mga bata, bago tayo tumungo sa ating talakayan ay may babasahin muna akong isang maikling kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang batang matapang. Si Tomas ay isang bata na madalas na nahihiya at hindi nagtitiwala sa sarili. Sa kaklase, hindi siya nagpapahayag ng kanyang mga opinyon kahit na alam niya na may magandang idea siya. Hindi rin siyang mahilig makipaglaro sa ibang mga bata dahil sa takot na siya ay hindi magustuhan. Isang araw, nakatanggap si Tomas ng regalo mula sa kanyang lolo. Ito ay isang libro tungkol sa mga pambatang kwento, kung saan ang bida ay ang mga bata na matapang at may tiwala sa sarili. Nabasa niya ang kwento at natuwa siya sa mga nagawang kahangahangang gawa ng mga bata. Naisip ni Tomas na subukan din ang mga nagawang kahangahangang gawa ng mga bata sa kanyang mga kwento. Nagpakatapang siya at nagsimulang magpahayag ng kanyang opinyon sa klase. Sinubukan rin niya makipaglaro sa ibang mga bata at naging masaya siya sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Napansin niya na sa tuwing ginagawa niya ang mga bagay na nasa kwento, mas naging masaya at mas malakas ang kanyang loob. Natutunan niya na hindi dapat siya matakot sa mga bagong karanasan at hindi niya dapat siya magduda sa kanyang kakayahan. Sa paglipas ng panahon, naging mas matapang at may tiwala sa sarili si Tomas. Naging aktibo siya sa klase at nakipaglaro sa ibang mga bata. Natutunan niyang mahalaga ang positibong pagkilala sa sarili at pagtitiwala sa kanyang kakayahan bilang isang tao. Mga bata, may 5 akong katanungan tungkol sa ating binasang kwento. Ang una kong tanong ay, ano ang naging epekto ng pagbabasa ng kwento sa karakter ni Tomas? Tama, magaling. Pangalawa, paano niya na-overcome ang kanyang pagkakahiyang magpahayag ng kanyang opinyon? Magaling mga bata. Pangatlo, paano niya napatunayan sa kanyang sarili na karapat-dapat siyang magkaroon ng mga kaibigan? Tama. At ang pang-apat kong tanong, ano ang natutunan ni Tomas tungkol sa kanyang sarili sa kabuuan ng kwento? Magaling mga bata. At ang aking huling katanungan, ano ang tulong ng self-affirmation sa pagpapalakas ng positibong pagkilala sa sarili at pagtitiwala sa sarili? Magaling mga bata, mukhang nakinig kayo sa ating kwento. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating tunay na talakayan ngayon. Mga bata, bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay bigyan niyo muna ako ng 3 beses na palakpak. 1, 2, 3.
Magaling mga bata, ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating talakayan. Ang ating tatalakayin ngayon ay kung paano tayo magkilala at magpahalaga ng mabuting pagtiwala sa sarili. Kinakailangan natin na magpahalaga sa paggawa. Bigyan pansin ang mga bagay ng mas makakabuti sa atin dahil ito ang magiging daan upang mahubog ang ating sarili. Ang tiwala sa sarili ay mahalaga sa bawat batang katulad mo. Makikilala mo kung saan ka magaling at mahusay. Ito ang magiging maganda mong katangian. Mahalaga na alam mo ito sapagkat maaari mong magawa ang mga bagay na gusto mo o kaya mga gawain na naayon sa iyong interes. Dapat din nating tandaan na hindi lahat ng bagay ay perpekto at hindi rin tayo perpekto. Kaya't hindi dapat tayo magpadala sa takot at pagdududa sa ating sarili. Ang mahalaga ay patuloy tayo magtiwala sa ating kakayahan at magpursige sa mga bagay na nais nating gawin. Meron din tayo mga kakayahan at talento na hindi natin alam na meron pala tayo. Kaya't mahalaga na patuloy tayo mag-explore at mag-discover ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kasiyahan at fulfillment. Ang mga positibong pagkilala sa sarili at pagtitiwala sa sarili ay mabibigay sa atin ng lakas ng loob at determinasyon upang harapin ang hamon sa buhay sa pamamagitan ng pagkilala sa ating sarili at pagtitiwala sa ating kakayahan. Magiging mas matatag tayo sa pagsubok at magiging mas handa tayong harapin ang mga hamon na darating sa ating buhay. Mga bata, kahit tayo ay maliliit pa, ay meron tayong mga talento na ating tinatago sa ating sarili. Simula na isinilang tayo ay binigyan na tayo ng talento ng ating Diyos. At yung mga kakayahan na gusto natin ay tayo mismo ang makakatuklas kung ano ba talaga yun. Mga bata, kung talagang nakinig kayo sa ating talakayan, ay may dalawa akong katanungan. Ang una kong tanong ay, ano ang mga bagay na bigyan nating halaga upang mas mahubog lalo ang ating mga talento? Tama ang inyong mga tinuran. Pangalawa, dapat bang makilala ang ating hilig? Tama, dapat talaga nating makilala ang ating hilig upang mas kilalanin natin ang ating mga sarili. Ngayon mga bata ay tutungo tayo sa pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Ang unang pangkat ay magsasayaw, ang pangalawang pangkat ay kakanta naman, at ang pangatlong pangkat ay guguhit, at ang ating huling pangkat ay magdudula-dulaan. Mga bata, ngayon naman ay pumunta na kayo sa kanya-kanya ninyong pangkat at gawin ninyo ang ating pangkatang gawain. Bibigyan ko lang kayo ng 15 minutes para gawin ang ating pangkatang gawain. Ngayon naman mga bata ay magsihanda na kayo para ipresenta ang inyong mga gawa. Unang magpipresenta sa ating unahan ay ang pangkat una. Magaling! Palakpakan natin ang pangkat una. 1, 2, 3. Magaling! Ngayon naman ay tatawagin ko ang pangkat pangalawa upang magpresenta ng kanilang gawa. Magaling! Palakpakan natin ang pangkat pangalawa. 1, 2, 3. Magaling! Pangatlong pangkat ay magpipresenta na sa ating unahan. Magaling mga bata, ang husay ninyo. Palakpakan natin sila. 1, 2, 3. Magaling! At ang ating huling pangkat ang magpipresenta sa ating unahan. Magaling mga bata, mukhang ang husay nyo talaga sa ating mga gawain. Palakpakan natin ang ating mga sarili sa ating ginawang pangkatang gawain. 1, 2, 3. Magaling! Ngayon naman mga bata ay tutungo na tayo sa ating gawain. Ang panuto ay lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng iyong nais o interes at X naman kung hindi. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto upang matapos ang ating gawain. Magaling! Tapos na ang lahat sa ating gawain. Ngayon naman mga bata ay tutungo na tayo sa inyong takdang aralin para bukas. Ang ating takdang aralin bukas, ito ang panuto. Iguhit mo ang iyong mga talento sa iyong notebook.
Kayo na ang bahala kung paanong pagguhit ang gagawin ninyo, kung anong mga drawing or kahit ano, basta may takdang aralin kayo para bukas. Yun lang mga bata, maraming salamat at mag-iingat kayo parati.